Ang ating panauhin na napagaling ni Dr. Robin B. Navarro alias Dr. Bulalo. Kaya pala kayo nakarating dito eh. Napakinggan niyo sa programa. Alamin natin na bata pa kasi, 55 anyos. 55 years old. Ako marami magtetek sa inyo nito. Oo. Oo. 55 years old. Ang sakit po nito mga kaibigan na yan eh. Naputulan po ng leeg. Doon naman, makakasin pa ba yung naputulan ng leeg? Ay, yun ang tatanong ko eh. Ang diagnose sa kanya ay cervical cancer, stage 3, noong 2009. Batang-bata pa may cervical cancer na. Emily Verso. Magandang gabi. Magandang gabi po, Don Manolo. Ang ganda-ganda naman ni Emily. Ilang ka na naman, ha? May asawa na kayo? Ha? Wala pa? Wait lang. Naku, delikado to. Delikado to. Tinanong ko kung may asawa na wala pa'y tawa ng tawa. Alam ba niyo ibig sabihin ng ano? Ha? Yung tawa ng tawa? Opo. Ano po ibig sabihin nun? Masayahin mo. Ayun! Basta pag dalaga eh, tawa ng tawa. Ibig sabihin, gusto na mag-asawa. Okay. 55 years old, wala kayong asawa. Bakit? Ay kasi po, Ano? 13 po kasi kaming magkakapatid. Plus 1, so 14. Walang sabi. Eh, kung nasabi, brigada man yun eh. Opo. Kapatid nyo lahat? Isa po ang kaibigan namin. Pamangkin po yung dalawa, saka isa yung kapatid ko. Ang nanay nyo yun. Pamangkin ko yun. Oh, si pamangkin, no? Sino dineteksyan mo, hoy? Hoy, Aya. Ingat ka lang dyan sa katabi mo, ha? Oo. Yan si Moy. Magkikriminal yan. Siya, Moy. Malapit na maging kriminal. Graduate ng criminology yan. Kaya malapit na maging kriminal yan. Okay. Miss Emily Verso. Opo. 55 years old. Opo. Cervical cancer, stage 3. Oho. Una muna, ano ba yung cervical cancer? Nagtatrabaho po kasi ako dati sa ibang bansa. Bali, OFW po ako. Ayun, sa bansa. Sa Singapore po. Singapore. Opo. Mas orchard. Ano, ha? Galing sa Alam niyo, Wait. Yan, anak ako doon kasi. Nagtuturo ng English yung anak ko doon eh. Kaya ang anak ko, nagtuturo ng English sa Singapore. Ako naman bopo sa English dito. O, sige po. siyempre sa katagalan na nagtatrabaho ng isang kasambahay, nagkaroon ako ng sakit. Nag-bloatedness po muna ako. Ay, lumaki yung tiyan niyo. Oho. Ba? Akala ko naman noon. Buntis kayo? Hindi ko. Dalaga nga doon eh. Oo, naman, ano malay mo? Ano malay mo, Nadigkasya doon. Hindi yung mga kanina sa 24 oras kay Tita Mel Chanco, tsaka kay Mike Enriquez. O, hindi ba yung doon sa Kapuso Foundation na yung ginamot din nakalaki ng tiyan? Nakita niyo yan, no? Oo, sabi ko, siguro, hindi lamang triplet yung quadruplet yung... hindi ba, wala, 17 anos lang pala siya? Ang laki.
Oo. Tinulungan ng Kapuso Foundation. Alam yung malaking bagay yung kay Tito Melchaco. Yung GMA Foundation namin. Malaking bagay yan. Sa Kapuso tayo. Ngayon, yung sa inyo naman bloated. Yes, opo. Laki na kain. Akala ko naman po noon, medyo na, hindi lang ho ako natutunawan ng pagkain. O ngayon? So medyo nag-inom ako nung luya. Uminom ako ng luya para Sige naman may sabi sa inyo minungay ng luya. sarili ko ho. O sarili nyo. O paano ka? Akala ninyo, gaganda ang boses ng tiyan nyo. Bakit? Baka bloated eh, di ba? Eh, may luya kinain niyo. Baka mag... Uminom lang ho, parang sa labat, kumbaga sa sige. labat. Eh, pagkatapos ho noon, parang hindi ho ako nakaka-burp. Hindi maligay. Oho. So, matagal na no, ganun ho, nagsuka ho ako. Pero nagtatrabaho ko yun. Opo, nagtatrabaho pa ako doon. Okay. Tapos pagkatapos noon, sabi po na employer ko, dalhin ako sa clinic doon sa Singapore. Mabait ang ano doon eh. Oh. Opo. Pagkatapos po noon, meron naman daw ako, nakitaan po ako dyan sa tiyan ko ng gallstone daw. May gallstone. Hindi naman ho sila niniwala. Kasi inano po ako, tawag dito, ultrasound. Ultrasound, ayan. Opo. Ganun pa rin ho. Sabi niya, dalhin niyo na ito doon sa malaking hospital. Sa malaking hospital? Opo. Sa Singapore? Opo. O, ngayon? 2 weeks po ako doon. Lahat-lahat. Oo. In-x-ray, in-science, lahat-lahat po. Ako, sino ba ito? Yung amo niyo? Opo. Napakabait ano? Ano address mo? Sige. Pagkatapos noon, 2 weeks na. Sabi niya, may ano daw ho yung ovary ko. Ay, ovary naman. Oho, kasi hindi na ho nila makitaan eh. So sabi nila, Naku, bloated pa rin. oho, bloated pa rin ho. Sabi niya, Emily, gusto mo bang mag-decide na tanggalin na lang natin yan? Uy, So, sabi niya, ipaalam mo sa mga magulang mo sa Pilipinas. bait naman ano ha? Opo, so sabi ko po, para ko po magamit naman po yung ano ko, yung insurance, pumayag na lang po ako. Sabi ko, huwag ko lang po ipapalam sa mga magulang ko kasi meron naman ho silang karamdaman. Sabi ko, baka sila pa ang mauna sa akin. Baka mag-isip. Oho, kasi malayo. Oo naman. So, pinaalam ko lang mo yung dalaw kong kapatid. Oh, pero kung magulang niyo katulad ng kambing nito, hindi na bali, matuluyan to. Oh, sige po, hindi sinabi. Opo. So, nag-worried po sila kasi kumbaga sa ano, nilalakas. Malakas daw po ang aking fighting spirit. Sabi ko sa kanya, sige na ho, tanggalin nyo na para wala tanggalin ng na. problema. Oo. So, tinanggal na nga po yun. Tinanggal na. Kapag yun na yung hiyata doon. Oo, tinanggal na. Yung, tinanggal Ovary na. mo. Yung ovary. So, bali, Kaya pala. major operation po ako. Tinanggal ang ovary niyo. Oho, Kaya pala nakasloob ninyo sa bugot ng dalaga po. O sige po. Doon! Parang hindi yan mahina yan naman kayo doon. Baka may hindi dyan. Teka sandali, basahin ako. Don M. Pwede bang, kumitante, basahin mo? Don M. Pwede bang palayasin mo muna yung nasa sa talis mo? Masyado na yung sa gambi. Sandali lang ito. Mga kaibigan, sandali lang ho. May puputulan ako ng leg dito. Tumayo ka riyan, tumayo ka riyan. Mga kaibigan, ang oras natin. Alas 12:13, it's 11:13, Philippine time. Ito, hindi pa senior itong kausap ko na pasyente at napagaling ni Dr. Robin B. Navarro, si Emily Verso. Nandun kami sa parte, mga kaibigan, ng pag-uusap na katakot-takot na inabot po nitong problema sa cervical cancer na nagsimula lang doon sa bloated yung tiyan, lumaki, akala mo buntis, hindi naman, hanggang sa yung amo niya doon
sa Singapore, napakabait naman. Dinala siya sa ospital na maliit hanggang sa ospital na malaki. At pagkatapos ay pinatingnan siya doon. After 2 weeks, nagkaroon ng pagkakataon na tinanggal yung kanyang ovary. At doon tayo natigil. Okay, nung tanggalin ang ovary ninyo, ay yung ba sinasabing tumawag kayo sa inyong dito, tumawag kayo pa, yung bang hinihingi niya ng kapahintulipan? Yung ba? O meron ba? Opo, yun na nga po na pero hindi ko pa rin sinabing magpapa-opera ako. Kasi baka ako ano naman yung magulang ko, mahirap sila kasi nasa malayo ako. Apo. So after 2 weeks so niyan, paka-opera po sa akin. Marami pong drain sa aking tiyan. Ba? Kasi bali 8 kg po ang nakuha nilang tubig sa sa tiyan ko. Kilogram ba yun? Kilo po. KG sabi niyo yun, di ba? Kilo. Oo nga. Ilan? 8 kg. Ngayon, tubig ho ba yun? Opo, tubig daw. So, baka yun ang bublot sa inyo na tubig lang, hindi naman kaya. Sabi daw ho nila, kailangan nang tanggalin yung ovary. Nagpasya naman ho akong tanggalin. Okay. Para matanggal din ho yung tubig. Tapos matagal din, 2 weeks din po akong nag-stay sa hospital. So, bali 1 month. Pagkatapos po noon, sinabi po noong doon sa ibang bansa sa Singapore na nag-mess na daw po yung cancer. So, kailangan ko daw pong i-chemo. Uy, i-chemo. Doon din? Doon din po. So, sabi, sige po. Nung umuwi po ako doon sa bahay na namin, nag-stay po ako doon. Sabi sa akin, magpahinga. Nakakahiya naman nung nakahiga ka lang. Hindi ka naman nung pwedeng hanggang doon lang. So, nagwalis po ako. Babalik kayo dito sa Pilipinas? Doon pa rin po ako sa Singapore. Ano pa rin, Pagkatapos po noon, nag-blood clot naman yung belly ko. Naku, Diyos ko. So, another hospital naman. So, sabi ng boss ko, ay naku, Emily, bumalik ka na lang doon sa Pilipinas para yung mga pamilya mo doon, makapiling mo pa. Makapiling mo doon at mabantayan ka ng maigi. Kasi dito sa Singapore, marami ng gasto. Oo nga. So, sabi ko, sige po. Pagkatapos po niyan, umuwi ako dito ng Mayo. 2009. Okay. Tapos po, nag-search na sila kung saan ako dapat. Gano'n pa rin nakatayuan nyo, ha? Opo. Bloated pa rin. Ay, hindi na. Na-opera na. Na-opera na. Ngayon? Mahina na ako. Tapos, kailangan daw po nila ng i-chemo ako kasi stage 3 na daw po. Doon kayo dumating dito? Opo. Okay, ngayon? Natatakot po sila. Kasi siguro, baka mamatay ako. Okay. So, sabi niya. Nagpakimo ba kayo? Hindi po. Pumunta po kami sa malaking hospital dito sa Pilipinas. Okay. Huwag niyo babanggitin, ha? Opo. Medyo po malaki ang gastos. Oo naman. Tapos, kailangan ko pa daw po ng 5 tao para kumuha ng dugo. Uy, nga. Sabi po, pabalik-balik po kami. Sabi ko, hindi ko naman kaya yun. Nag-transfer naman kami sa another, kumbaga sa ibang hospital ulit. Ganyan pa rin pero ibang branch. Kumbaga, pila. Maraming, kumbaga free na nga doon. Pabalik-balik kami, hindi pa rin nabibigyan ng lunas. Okay. So, sabi namin, isang beses, yung sister-in-law ko. Sister-in-law? Opo. Okay. Kapatid po ng isang masugid ng listener ng DZWB, kay Dr. Navarro, na si Efren Verso nga po. Pumunta po kami ng Quiapo. Sige. Nagsimba po kami. Nag-confess kami. Okay, tama.
Pagkatapos po noon, okay na po. Kasama ko pa nga pala yung sister ko. Umuwi na po kami sa bahay. Tapos sabi ng brother ko, pumunta na kayo doon kay Dr. Navarro. Doon na lang kayo. Tawagan niyo si Mystery Lady. Sabi niya, Ano yun? Mystery Lady. Yung napagaling na po ni Dr. Navarro. Isa po siyang cancer survivor din. So sabi po ng sister-in-law ko, okay. Sabi sa asawa niya, Yung mystery lady, yun, may sakit din yun, napagaling siya din. po yung cancer survivor. Pinagaling ni Dr. Navarro. Yun ang nag-advise sa inyo. Iyan po yung sabi ng kapatid ko na tawagan mo siya, kunin mo ang number ni Dr. Navarro para doon ka na lang magpagamot. So, sabi ko, sige. Nag-decide po akong talagang sa kanya na kasi yung isa po namin na brother-in-law namatay po sa cancer. Cancer din, sa lung cancer. So, hindi siya po nakasurvive. Ayun. Sabi ko, ay, dito na lang ako kay Dr. Navarro. Talagang, kumbaga sa ilalaban ko ang aking kamatayan para lang gumaling. So, binigay ho ng Mystery Lady, pumunta ko kami kay Dr. Navarro. Yun o, inan niyo na po ako. Ibang si Dr. Navarro, kilala niyo na, hindi pa? Opo. Kilala niyo na din? Ay, kumbaga sa yung kapatid ko po na lagi nakikinig sa kanya. So, sa DWD, lagi niyang naririnig niyan kasi po isa siyang gwardya. So, kaya lagi siyang nakikinig. Sabi, tawagan niyo si Dr. Bulalo para, doon kayo magpagamot. Yun na nga po, pumunta po kami sa kanyang clinic. Okay. Tapos, binigyan niya po kami ng gamot, ng RCB. Okay. Magaling yun eh. Tapos pinainom niya po ako. Rapid cellular balancing. Cellular balancing at saka ng whey milk. Sa mga yung marami pang mga iba-ibang klase. Opo. Tapos bulalo. Tapos yan. Tapos so, kumakain po ako ng niyan. Ng mga yung seaweeds. Kasi kailangan ko po, payat na payat po ako nung araw. Seaweeds, itlog, whey milk. Sinunod niya yan, basta yung Sinunod ko po yung lahat. recipe niya, Kasi ito pa makasurvive eh. So, nung po, medyo, tuwing mag-ano po ako dyan kada 2 weeks. Kumbaga sa nag-i-increase yung weight. 2 weeks. Every 2 weeks po. Kasi, kailan magpapacheck kayo ulit. Opo. Titingnan ang progress ng niyo. Binabantayan niya, gano'n yun eh, no? Ngayon. So, in 2 weeks time, lagi, yung gain, nag-gain kayo ng weight. Opo, gain ng gain. Ba't? Para ba kayo kandila na, no? Para ba kayong kangkong kabilasa? Kangkong kabilasa yung ano? Oo. Diba? Natuyot. Parang gano'n, diba? Natuyot. Pero ito, sariwa-sariwa kayo ngayon, eh. Parang dalagang bukid doon. Kala ka ba pinalayas mo? Tumahimik ka yan. Sige, Sige po. So, pagkatapos po ng, kumbaga sa ako ng June, August 5 ho, nagpa-tumor marker ako. Tumor marker. Ano yun? Kumbaga sa inaalam niyo po kung yung cancer niyo okay na o tumataas ba? Dinidetect niya siya. So, nagpa-tumor marker po ako. Ang nalaman ko po doon sa tumor marker ay normal na. So, tuwa-tuwa po ako. Opo. Kasi, in how many months lang? 2 months lang. So, okay na yung ko. So, basta kumakain po ako ng everyday itlog. Itlog. Bakit yung itlog? Pinapasensya ko lang po itlog. Itlog po ng itik. Tapos yung kanyang RCB, whey milk. Kaya lalo kakain ng mga organics na mga pagkain, ng mga gulay, para ho kayo manatiling
mabuhay. Kaya, Oh. yan one secret ni Dr. Navarro. Pwede ba kayo tumayo ng konti? Tumayo nga kayo sandali. Sati-sati po. Ay, talaga naman palang. Nangyayina lang ka. Ang hira naman, oo. Ay, kung paglabas nyo rito, may asawa na kayo. Ang ganda-ganda ho nito aking araw mga kaibigan. Iniisip ko nung malakitan nyo, abay, para buntis aswang na lang ang kailangan doon para mawala di ba? May sabihin na wala talaga, no? Opo. Ha? Opo. Wala po talaga yun. Talagang, alam ba ninyo yung ginawa ni Dr. Navarro paggagamot sa inyo? Opo. Ako po nagturo noon. Galing mo ah. Hindi ako nagturo. Ako nagturo ng kalye na pumuntahan mo. Para hindi kayo maligaw sa klinik. Baka dito kayo nagtanong si campaign. Maliligaw kayo Ano ba sabi nga niya? Sa telepono lang Banggitin mo. Di ba sabi nga niya kay Mr. Lady Parosya tumawag para nang malaman si Dr. Navarro. Samantalang every bago magano si Doc, di ba pinaplug ko naman? Hindi naman sa bagano, ha? Sa mga lugar, yung sa Singapore na matagal kayo na, tapos tinanggal pa ang batres nyo. Yung over pala, over yan, no? Kasi po doon, laging kumakain na baboy. Ay, nako! Talaga ho. Ako hindi sa bagano, ha? Opo. Hindi ako makain Ng baboy. Hindi, nung araw kumakain ng baboy. Opo, ako rin po. Alam ba ninyo, okay, na-stroke na. Okay, ito muna. Ito, na-stroke ako, pero ngayon, tumuha. Gwapong-gwapo. Hindi ba? Ako doon, isa lang. Totoo ba ang chismis? Ano po? Na si Don Manolo, di ba, halos karamihan sa clinic ni Doc, ang tawag kay Don Manolo. Uy, okay na ba yung mukha ni Don Manolo? Gwapo, matinis na dahil hindi po ine-expect namin na, kumbaga sa ano nung araw, di ho ba artista kayo nung araw? Oh. Hanggang ngayon naman. Ngayon. Sabi ko, di ho ba, si Don Manolo. Oo. Pasensya na po kayo, medyo maliit pa ako noon. Pero ngayon tumanda na. Sorry po. Ay, naaalala ko ho si Don Manolo. Medyo, ano ho? Ano ho? Kung baga ano, hindi ho makinis ang mukha ng araw. Pero ngayon ang dami. Pero ho talaga ngayon, makinis na ho ang mukha nyo. Pwede ba natin chase the topic? Ano naman tanong nila sa akin bago di ba dyan kami nagdaan? Ron, sabi niya, pwede ba kami magpa-picture kay Don Manolo? Tatanong ko muna ha. Sabi ko gano'n. Pero mamaya pagkataas ng program. May dala ba kayo pang-picture dyan? Sa cellphone na lang po na. Maganda naman cellphone nila oh. Nalumbat nila na. May cellphone din. Cyber shot, Sony. Ikaw? Ano? May cellphone mo para... Pwede ba yan? Naku po, 3210 yan Hindi, pwede to doon oh. May flashlight pa nga to 3210 yan. See? Hindi color. May flashlight pa nga. Nagpa-flash pa nga to, di ba? Hindi. Okay. So, madali-dalita ka. Katawanan lang tayo, ano, ha? Aling Emily, so... Sa ngayon, masasabi natin solve na ang problema nyo. Opo. Okay, hindi siya nagbalik. Hindi sa kung nagbalik na ang inyong health. Yung nung araw kayo, pahit na pahit kayo, di ba? Di gumanda na kayo ngayon ng gusto. Yung tanong ko naman yung energy ninyo. Yung bang malakas ba naman kayo? Opo, naglalakad. Baka maganda katawan ninyo, lalambot ko. Hindi, naglalakad po kami. Araw-araw, kumakain ng healthy diet. Yung tumor na sinasabi na ano, nawala na. Opo, wala na po. Ano ba bisa nitong bulalong ito? O nga doon, di ba nga sabi nga sa yung bulalo napaka... Sa inyo ko rin naririnig sa mga pasyente ni Doc na totoo pala nakaka-regenerate ng muscles. Bukod sa RCB ni Dr. Navarro, di ba? Kung si ate, sayang nga doon. Nung araw, ginasakutan ko, itlog. Oo nga ho. Sabi ko, ito, pampataas ng dugo ito. Sabi ko, no? Anong nangyari nun patay na kung patay. Mga ganong usapan no?
ko ngayon yung ano niya. Oo nga. Sinasabi niya. Opo. Ayun, awa ng Diyos. Nung araw, pagka ako'y may dala itlog, ano po, Oo. yung pula, binibigay ko dito. Kay Kapitan Nandoy. Yung puti ang kinakain ko. Bakit ba dumadating mga panahon na yan nangyayari si Kapitan Nandoy? Mas malakas pa sa kabayo. At ako naman lalambot. Oh. Sa takot pong inumin yung kainin yung egg yolk. Opo. Kasi baka tumaas ang dugo ko kung ano, na-stroke ako di ba? Sabi ng Dr. Navarro, hindi. At pinaliwanag niya, kasi alam mo yung taong yun, bawat sabihin naman niya, meron silang pinagbabasihan. Opo. Hindi haka-haka yung kanya eh. Opo. Talagang Kung masama nga naman, sipin niyo kung yung bulalo, Oo. kung yung itlog, kung yung sinasabi niya, masama para sa akin. Opo. Pwede todas na ako. Oo nga. Nung maestro ko ako ay 2003. 2012 na ngayon. Di ba? Ayun. Kaya lang ako nang mumproblema sa ngayon pagka nakikita ko itong katabi ko. Baka ako manuwag din. Ganyan din yan eh. Si Dr. Navarro, dyan nakaupo. Siya dito rin. Ano? Paano yung iwas si Dr. Navarro eh? Marami siya doon. Oo. Gawa nung amoy. Hindi naman nakatakit ng tenga. Oo. Talaga Pagkagi na yan, ha? talaga yung kambing niya. Pakahir. Wala tayo magagawa. Nung araw, pitos lang yan. Oo. Binigyan lang namin ng RTV. Aling Emily, by this time, makikinig si Dr. Robin B. Navarro. Opo. Ano po masasabi niya? Ang masasabi ko, Kung sabi niyo, sige po. Doc, marami pong salamat sa dinugtong niyo po sa akin. Sige. Sa pamamagitan niyo po at sa taas, nabuhay po ako. Lalong-lalo na po sa pag-inom ko ng RCV. Yun po ang masasabi ko. Marami po salamat sa inyo. Sa tulong niyo. Kasama pong mga kaibigan, nag-i-emotional na kami dito. Napapaiyak din ako. Huwag kayong ganyan, dahil mababang. Hindi ka pala yun doon, nakakalas talaga yun. Ako lang luha ko, hindi nyo nakakasip. Dahil sinisisipit ang pisngi ko. Yung butas ng pisngi ko. Si Dr. Alex. Kilala niyo? Opo. Abay, pasalamatan niyo yung ngiti. Anong hirap-hirap ng magtitimplan? Dok, salamat. Maraming salamat po sa paggawa niyo po sa akin ng RCD. Inimnom ko po yun. Pasalaman kayo doon. At, yun naman ganun kabaitan ni Dr. Robin Navarro ang makatulong sa kapwa. Opo. Ulitin ko, yan ang nakilala kong doktor na makabayan, makatao, at higit sa lahat, makadiyos. Kung napansin ninyo, di ba? Ayun. Aling Emily, yung mga naiba pa niyo sa bahay, total, 18 yata kayong magkakapatid eh. Ang kasama niyo dito siyam. Pati pa ninyo yung iba. Bago tayo magkudakan. Sige. Pati po niyo. Sa lahat pong mga kasama ni Doktora, ni Doktor, marami pong salamat sa inyo. Malaki pong pagpapasalamat ang binibigay ko sa inyo. At saka po sa aking kapatid na nakikinig ngayon, si Efren Verso. Sana nakikinig ka sa mga kaibigan mo. Baka nakalimutan mo. Saka sa lahat ng mga kaibigan ko, magandang gabi sa inyo. At saka kay Shakespeare po, kay Doc Navarro, ay kay Don Manolo. Okay lang. Namit nyo na ng personal. Opo, namit ko Matutupad na na yung pagpapicture nyo sa kanya. Gwapong-gwapo Aling pa. Emily, ito Ngayong maganda na ang katatayuan nyo. Ngayon napagaling kayo. Una ng Panginoon Diyos.
na ginamit yung instrumento si Dr. Robin Navarro Opo. sa kanyang karunungan sa paggagamot. Ang inyong katawan niya sa kondisyon na. Opo. Malakas na kayo. Kayo ba yun walang balak na magbalik sa Singapore? Hindi na ho, kasi may edad na po. Natatakot na po ata silang kunin uli ako kasi siyempre po, cancer survivor. Kaya, Nakailang taon na ho kayo doon? matagal po. Matagal. Hindi ko lang malaki. Hindi nga ho, kasi malaki kami. Malaki yung pamilya kasi kami. Oh. Kaya ano. At saka, talagang inanuhon ng Panginoon na bumalik ako rito para hindi naman ako doon nakakasimba. Kaya, Dapat di ba? pasalamatan natin din yung amo ninyo sa Singapore. Mr. Isko-electong Weng-Weng Tua. Thank you lang po. Pangalan ng ano ba yun? Ano po? Pangalan ng... Ma'am, anong pangalan ng Marami kayo pinasalan doon. Wang. Tama na, Wang. Doon, Wang. Pero ikaw, aswang. O talaga, O sige. Talaga doon. Kuha na tayo na lang. Kuha tayo na tayo. Wala si Dan. Hindi, dito na kayo sa likod. Okay, ano na kayo dito? Sige. Okay, mga kaibigan. Oras natin, alas 12:40. It's 11:40 Philippine time.